Top 10 Pre-Arrival Threats for Atisa Manalo para sa Miss Universe 2025. Kaya maiba naman tayo ngayon. For sure, mag-iiba na naman ang ating mga hot picks or mga threats kay Atisa Manalo once na nasa Thailand na silang lahat. Kasi i-determine natin yung observation sa kanilang moving images, yung communication skills nila, the behavior, tapos yung mga iba't ibang angulo once na nandun na sila. Venezuela is gaining attention right now due to her outfit sa pre-arrivals. Siguro dahil overly perfect na at hindi na nila alam ang ginagawa ng mga stylist kay Venezuela. But yes, we all know that Venezuela is well-trained and marami pa siyang ipapakitang pasabog. They are consistent sa pag-place ng Miss Universe and ngayon tinitignan nila kung ano pa yung mga pwede nilang gawin para magkaroon ng positive attention ang Venezuela. I also consider Palestine as a threat to Atisa. You can correct me if I'm wrong or agree. But then, due to political and social conflicts arising in Gaza, this will gain more attention to Palestine and yung kanyang experience as previous Miss Earth Air. So, marami na siyang experience and she is also being trained by Filipino na pasarela coach, tapos mga stylist, kaya I'm sure alam niya kung ano yung mga weakness and strengths niya na gagamitin niya sa Miss Universe. Sometimes, China sends threat candidates no sa Miss Universe. Kasi kapag ang candidate na sinend nila ay katulad nito, and then kapag in person, very model-esque siya, tapos alam mo yung high fashion yung atake niya, mag-ingat na si Atisa Manalo kasi she can be a dark horse kapag consistent na ganito yung photos niya or in motion. So, let's see na lang pagdating niya sa Thailand. Even for Portugal, this lady is also interesting kasi by the looks dito sa kanyang photo, ang ganda ng register ng face niya, no? Tapos yung makeup and styling niya, alam mong wow. Parang there is something na mesmerizing sa kanyang look. And sana ganitong kakonsistent yung eksena niya kapag nasa Thailand na rin siya, especially sa mga candid photos and even in moving images. So I also consider her as a threat para kay Atisa. For Mexico, in this photo, medyo hindi ko nagustuhan, no? However, sa mga ibang photos niya, ang ganda ng register. Tapos, yung mga moving images niya, yung katawan niya, yung communication skills din niya. Very confident siya, comfortable siya sa own skin niya. And yes, I can expect her na makapasok sa top 16 and as a threat to Astisa, basta consistent lang siya sa mga galawan niya. As for Cote d'Ivoire or formerly Ivory Coast, siguro kapag consistent siya, pwede siya maging threat kay Atisa Manalo. But for now, itong picture na nag-register sa kanyang gorgeous face, gusto ko siya. As in, sana ganito consistent din si Cote d'Ivoire. Kasi sayang naman no, kapag hindi siya consistent, tapos magiging malamya, mga ganon, parang yung effort is, ay, mapapa-eye ka na lang. Pero tignan na lang natin, baka malay natin, isa siyang dark horse. Infectious yung personality ni Peru. I can feel the confidence in her, comfortable siya in her own skin. Tapos, alam mong napaka-approachable din niya, smile lang ng smile, and given the fact na prepared siya sa laban na to, na meron siyang complete set of stylist, mga pasarela coach, kaya napaka-interesting na panoorin natin siya, especially sa mga prelims o kaya even in the finals, lalo na kapag makukuha siya sa first cut. Moving on kay Chile, I think she is one of the biggest threats para kay Atisa Manalo. Given the fact na she is also prepared, umuusing din yung kanyang overflowing, yung kanyang confidence, well-trained siya, marami siyang experience, tapos alam mong model siya, and then higit sa lahat, yung popularity niya doon sa kanilang bansa and in Latin American community. So, kapag consistent talaga na ganito yung pinapakita niya, ay naku day. Hindi na ako magtataka kapag aabot si Chile sa top 3. For Thailand, I believe she will not disappoint us.
Ilang beses na siyang sumali sa Miss Universe Thailand. And now, she is the official representative of Thailand and the host country candidate. So, malaking pressure ito para sa kanya, given na maraming years of experience, yung kanyang training, tapos ang laki din ng kanyang fan base. The popularity is also very high, kaya bit-bit na bit-bit niya ang buong Thailand sa entablado. Kaya Thailand should also watch out for Thailand. Queenly din si Costa Rica. Very regal, lalo na kapag iba't ibang ayos ang gagawin mo sa kanya. Very versatile, and yet nakikita mo sa kanya yung queenly factor, the winning factor. She's also trained, palaban din siya, ang ganda ng pasarela niya, tapos yung mga registry niya sa camera. Kaya let's also see kung ano pa yung pwede niyang maipakita. And I hope na consistent din siya, no, after arriving in Thailand. I am very sure hindi ko na-please ang lahat, no, at may magsasabi na, yak! Grabe naman yung mga top 10 mo, wala kang ka-taste-taste, mga ganyan na comments. Pero anyway, this is only my pre-arrival na threats para kay Atisa Manalo, and magbabago yan pagdating nila sa Thailand. I am very sure of that. So, relax lang kayo dyan at may mga follow-up hot picks tayo. By the way, congratulations para kay Atisa Manalo for finally reaching 1 million followers sa kanyang Facebook profile. I'm not sure kung profile or page, basta naka 1 million siya. And still going up, no? Pati na rin yung kanyang Instagram account. So, given that, dito talaga pinapakita ng Pilipinas na we are still one of the parang largest fan base dito sa mundo, the social media, active social media users that Miss Universe organization should not take for granted. Kasi, makakatulong din ito sa popularity ng Miss Universe. So, makikita natin in every post ng Miss Universe sa mga delegato ng Pilipinas, ang laki ng likes, shares, or reaction, mga comments, di ba? So, aside from that, ready na rin si Atisa Manalo para ipakita niya yung kanyang mga pinaghirapan, the sacrifice to make the Philippines proud. So for me, kahit na anong placement meron sa kanya, I will accept it. Basta makapasok lang siya sa first cut, yun lang yun. As in, kahit na hindi man siya manalo, I do hope na makapasok talaga siya sa first cut. O diba, inulit ko lang. I hope na nagustuhan nyo itong top 10 threats. Tsaka para maiba naman, no, hindi yung puro may top 16, hot picks, may top 10. Iba naman, the threats for Atisa Manalo para makikita niya kung, wow, oo nga, no, medyo malakas tong kakompetensya ko. Yung mga ganon na pwede natin i-compare kay Atisa Manalo. So anyway, more hot picks to come and more inis ang gagawin ko na naman sa inyo, lalo na sa mga hindi bet ang aking mga top picks. So, sige na. Matutulog na ako at mag-duty pa ako bukas. Bye-bye!